isipin na nag-iisa ka. Kahit sino man ay may mga problema, sadyang ganyan talaga ang buhay. May iyakan, may tawanan at may tagumpay. Sa lipunang Pilipino noon at ngayon, ang lalaki dapat na malakas, matipunong pangangatawan, hindi marunong umiyak, at panghinaan ng loob. Isang malaking kasalanan ang maging malambot, makahiligan ng paglalaro ng manika at ng bahay-bahayan. Tumulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba at pagluluto na itinakda lamang para sa mga babae. Sa panahon ding ito ay pinanganak si Rodel Messina Lumbang sa bayan ng Santa Ana, lalawigan ng Pampanga. Isang batang lalaki na nakahiligang gawin ang mga taliwas na gawaing itinakda para sa mga lalaki. May mga ilang nagsasabing isa itong sakit o kaya naman ay isinumpa ang isang katulad niya. Ngunit sa kalaunan ay napatunayan ng siyensya na ang lahat ng ito ay pawang mga haka-haka lamang. Malinaw kay Rodel na wala sa kasarian ang maging mabuting mamamayan kundi nasa puso at isipan. Panoorin po natin ang isang kakaibang kwento. Ang kwento sa paglangoy ng isang sirena na sumalungat sa agos ng tubig. Isang kwento ng pagsusumikap at tagumpay. Si Pipito natutulog, walang kulambo, walang kumot, pinusukan ng bubuyog. Aray ko nanay, aray ko tatay. Oh, Rodel, dalisan mo nga dito para makapaglaro na tayo. Oh, laro tayo ulit ng rampa-rampahan. Oh, Ito sige. nagpunit tayo, nagbunot ako ng mga bulaklak. Ito, para Okay, sa ito, ako gagawin muna. mong gown. Para maganda ka naman. Ganyan tayo. Dalisan mo na, dali. Ang bagal-bagal naman ni Rodel, oh. Wait lang kasi. Dalis, Mamadali. dalis, dalis, dalis. Paano naman ako? Ano ka ba? Litin mo yung bewang mo para mas litaw na sexy ka. Ito yung corona. Ito, dito, di ba? Dito, di ba? Ikaw rin, mali yan. Dapat ganito. Ang nang aayusin ko. Ayan. Yan. Maganda na ba? Oo. Yan, mag-umpisa ng pageant natin. Oh, girls, ready na kayo? Pila na kayo doon. Candidate number 1. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Aiza Manalak. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang taong matipid, Ilocano. Ay, mali. Dapat ang taong matipid, may madudukot. Ganon. O sige, pwede na yan. Balik ka na sa pwesto mo. Candidate number 2. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jenny. Naniniwala ko po ako sa kasabihang ang batang makulit hindi makakarating sa langit. Oo, yun pala yung anak mo.
ganyan. Di totoo yan. Ang batang makulit, walang sakit. Makalaya tayo yung anak mo. Uy, ano naman masama dun, Ompong? Ay, nag-aalala lang naman ako. Nag-aalala. Aba, syempre, baka pagtawanan siya. Naku, subukan nilang gawin yan sa anak ko kung Magandang araw po makakaharap sa nilang inyong lahat. Ako po pala si Rodel Lumbang. I'm from Santa Ana, Pampanga. I am 9 years old. May kasabihan po tayo. Cleanliness Alam ko, is next to ganda-ganda. godliness. Sa akin. Thank you. Rodel, anak, halika na. Tara nang umuwi. O, kayong dalawa ba kailangan pa kayo ng mga magulang niyo, ha? Magsiuwi na rin kayo. Bye-bye, Rodel! Sa Sabado ulit. Halika na. Ako, naniniwala ako na yung magulang ang unang nakakaalam kung bading yung mga anak nila. So wala naman akong naramdaman. Basta alam ko, alam nila, tanggap nila na ganun ako. Wala namang masyadong mahirap na process na pinagdaanan kasi alam ko, tanggap nila at alam ko, alam nila na bading ako. Buong puso namin tinanggap kasi nandyan na eh. Wala naman kaming magagawa. Doon siya maligaya. Kaya kami rin hanggang ngayon sinusuportahan namin siya. Ganyan din ang tatay niya kasi wala na siyang magagawa. Kasi nandyan na magmula pang maliit. Ganyan ang ugali niya at saka yung kilos niya. Buhay, may iyakan, may tawanan at may tagumpay. Bagamat kakaibang bata si Rodel sa iba pang mga batang lalaki, malawak na pangunawa at pagmamahal ang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya naman lumaki itong matalino, masayahing bata, mapagmahal sa pamilya at batang masipag na walang kapagurang tumulong kanino man. Ompong, malapit ng graduation ni Rodel. Saan tayo kukuha ng pangmatrikula? Pwede naman sigurong huminto muna siya ng 1 taon. Parang ayoko naman yata yun. Baka naman masaktan yung bata. Joseng, matalino ang anak mo. Alam naman niya yung sitwasyon natin. Siguro, sa susunod na taon, kakayanin na natin. Sandali. Kumusta ba yung bentahan mo dun sa hipon tsaka alimango galing San Simon? Yun nga ang mahirap eh. Medyo mahina yung benta. Paano kung wag na lang muna kaya nating sabihin din sa bata? Gumawa na lang muna tayo ng paraan. Susubukan kong miram kay kuya, ha? Ikaw bahala. Oh, Rodel, hindi ka nga dito. Tay, Di ba may pinapagawa ka sa akin nung isang araw? ano yan, Tay? Oh, sige. Maiwan ko na muna kayo mag-ama, ha? Di ba sabi mo, walang kama yung manika mo? Opo. Kaya, Jaran! Oh, Wow! Ang galing! manika mo ha? May kama na yung manika ko. Pinaghirapan ni tatay yan. Oh, masaya ka ba anak? Masayang masaya po. Bait talaga naman ako to. Oh. Pero dapat, huwag kang magdadamit babae ha? Bakit po? Eh, alam mo naman, pag nagdamit babae ka, baka bastusin ka sa daan. Siyempre masakit para kina tatay at nanay yon. Naiintindihan mo ba, Rodel? Opo. No? Yung tatay niya may konting tubuan, tapos nagtitinda-tinda kami ng pangulam. Kaming dalawa ng tatay niya. Tulong-tulong kami ng tatay niya at saka sila. Sila kahit na anong i-ano mo sa kanilang pagkain, wala silang tutol, wala silang reklamo. Ganyan sila, masikap kami, magkatulong ng tatay niya at saka sila rin ganon. Tulong-tulong kami, kaya nakapag-aral sila.
Kuya, magandang araw. Magandang araw naman. Oh, saan ka galing? Ayun, sa bahay. Ayun, si Rodel nga. Tuwang-tuwa eh. Alam mo, kuya, mag-high school na siya eh. Kung di mo sana mamasamain eh, hingi sana kaming konting tulong para makapag-enroll tong si Rodel, kuya. Sige na, babayaran ka naman namin, kuya, pag nakaipon na kami. Bakit naman kasi, yung niyayakap mo, yung hindi mo mayakap. Sabi nga nila, pag maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Alam mo naman, kuya, wala na kaming ibang maipamamana sa mga bata kundi yung pag-aaral nila, di ba? Kaya sige na. Gusto namin makapag-aaral lahat ng mga pamangkin mo. Sa kalaunan, sa kabukiran din uuwi mga yan. Tingnan mo si Cabestre, yung dalawang anak niyang babae. Nung natapos, ayun, nagsipaglandi. May asawa na. Nako. Alam mo, kuya, kung hindi mo kami mapapaabutan ng tulong ngayon, di bali na lang. Salamat na lang din. Sige, kuya, alis na ako. Kuya, bili na po kayong prutas, kuya. Bili na, ate, kuya, bili na po kayong prutas, oh. Nay, bili na! Kuya, ate, bili na po kayong prutas. Ito, masarap na masarap. Ate, kuya, bili na po kayong prutas. Ate, kuya, bili na po kayong prutas. Ate, kuya, bili na po kayong prutas. Ay, aling maganda, bili ka na po prutas. 80 lang po, murag-murag lang po. Bigyan mo ko dalawa. Nay, dalawa daw po. Ang ganda mo, te, dalawa pa yung binili. Ay, ate, ang swerte-swerte mo naman sa anak mo. Yayaman ka dyan, ate. Ayoko sana po magbilang ang hair kayo, ma. Thank you. Ang ganda mo, te. Thank you po. Oh, kuya, bili na po kayong prutas. Kuya, oh, kuya. Bakit tayo sa? Di mo din si Titi sa bahay. Nay, wait lang po. Maglalaro lang po kami ni Aiza. O sige, basta huwag kayo masyado lalayo, ha? Opo. Huwag papatabi! Opo. Miss Joy, maligo ka na. Oras na. Rodel, ayoko pang maligo. Hindi pwede, may darating na bisita mamaya. Tapos makikita ko nila, ay pangit ni Joy. Ayoko, gusto ko maganda ako. O maligo ka na, akin na yan.
Tama din. Ang ganda-ganda mo na, Joy. Mamaya, marami niyan mag-aato sa'yo, mga bisita. Kasi maganda ka na. Hindi ka tulad nung kanina. Ang dumi mo. Yan, ang bango mo na. Yan. Yan. Ang ganda-ganda ni Joy. Madaling araw pa lang, aalis na yung tatay ko, mamamalengke siya sa San Simon at saka sa Palengking Bayo in San Fernando. So pagdating niya, ako at saka yung nanay ko, aayusin na namin yung mga paninda. Tapos may inaalagaan pa ako, yung kapatid kong may sakit. So pagkagising niya, paliliguan ko siya. Dapat bago kami magtinda, malinis na siya. Then pagkatapos namin magtinda, maglalaba pa ako, maglilinis pa ako ng bahay, magluluto pa kami ng tanghalian. Pagkatapos nun, magluluto na naman ng ulam namin para sa gabi. So the rest, for the whole year, ako lahat ang gumagawa ng trabaho nun. Basta mga kapatid ko nagtatrabaho lang, ay nag-aaral lang. Magmula pagkabata, nakikita ko sa pag-uugali niya, mabait, mapagmahal sa lahat ng magulang niya, sa mga kapatid niya, responsibilidad sa pamilya niya. Masayang pinagsisilbihan ang mga magulang at kapatid. Isang batang punong-puno ng positibong pananaw sa buhay at pag-asa upang maiahon sa kahirapan ang pamilya. Ano bang pangungutya ang gawin ng mga tao? Gaano man ito kasakit? Ang mga ito ay nagmimistulang mga sibat ng pana na kapag dumapo sa kanya ay nagiging makukulay na bulaklak. Buhay, may iyakan, may tawanan at may tagumpay. Pangarap ng ina ni Rodel na sa kabila ng kahirapan ay makapagtapos silang lahat ng pag-aaral. Kaya naman, ginawa ng mag-asawang Josing at Ompong ang lahat upang maibigay ang mga pangangailangan nilang magkakapatid. Oh, ang ganda naman pala ng manika ng anak ko. O nasaan na yung kama niyan? Natapos na ba ng tatay? O Lilibet, anong nangyari sa'yo? Ba't nagsusuka ka? Nay, nangasim lang po sikmura ko. Nangasim ang sikmura, kagigising mo lang. Baka may nakain lang po hindi maganda. Eh di ba nga kagigising mo lang, ano yun? Kumain ka habang tulog ka. Nay, sorry po. Sorry. Bakit? Ay, buntis po ako.
Sorry po, Nay. Nay, sorry po, Nay. Alam mo, ikaw ang inaasahan namin ng ama mo, di ba? Panganay ka, Lilibet! Panganay ka! Ay! Isang malaking pagsubok ang dumating sa pamilya ni Rodel. Nag-asawang panganay nila na siya sanang makakatuwang ng mga magulang sa pagtaguyod ng pamilya. Ate, Hindi naman galit si nanay kay ate, anak. Nalulungkot lang ako doon sa nangyari sa kanya. hayaan mo, Nay. Pag ako nakapagtapos ng pag-aaral, bibili kita ng maraming gown at ipapasal kita sa abroad. At bibili pa kita ng malaking bahay at kotse. Talaga, anak? Opo, Nay, sure na yan. Dito nga. Swerte-swerte naman ni nanay sa anak niya. Nagmana ka pa sa akin sa ganda, oh. Pagsuot ko na yung gown, dapat ni-make-upan mo si nanay, ha? Yung maganda, yung maganda. Ang mukha mo. Sabi ko dapat maganda, ha? Sa susunod na. Sa susunod na. Ay, ayusin mo na yan. Pati tuloy ako. Pero salamat, anak, ha? Salamat. Oh, tama na. Tama na. Ayan. Nakakainis. Bakit naman, Nay? Dapat wag mong isipin yun. Sa taong ding iyon ay kabilang si Rodel sa mga pinakamahuhusay na magtatapos sa elementarya. Excited din itong makapasok sa high school. Para sa kanya, ito na ang simula ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Deliver yung plato. Opo. O Rodel, anong problema? Di na muna po ako, Papa, pupunta sa graduation. Bakit? Kasi po yung pantalon na ayaw po masarap, hiniram ko kay ate. Ha? Bakit? Pati nga. Oh, Lilibet, bakit naman ganito yung hiniram mo doon sa kapatid mo? Eh, yan lang po yung nandun eh. Wala na po akong magagawa dyan. Oh, kuya, andiyan ka pala. Halika, Kuya, kain mo na. Sige, kumain na ako. Narinig ko lang kayo kanina, wala kayong pambili ng pantalon ni Rodel. Graduation pa man din niya. Di bale anak ha, itatali na lang natin para hindi malaglag. Hindi ako papayag niyan. Rodel, samahan mo ako sa aray at bibili kita ng bagong pantalon. Naku, salamat kuya ha. Salamat, Sige, kuya. anak, sumama ka na. Salamat kuya. Mga anak, gusto sana naming buksan sa inyo ng tatay nyo ang sitwasyon natin ngayon. Mahina ang kita sa palengke. Lumiliit din yung ani natin.
hihingin sana namin sa inyo na kung maaari, may isa sa inyong hindi muna pumasok sa eskwelahan ngayong taon. Kasi kung iisipin ninyo, 2 na kayong kolehiyo, mag-high school na si Rodel. 1 taon lang naman, mga anak. Nay, hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong makagraduate para makatulong sa inyo. Ako na, graduating na ng high school. O sige po, Nay. Ako na lang po yung hihinto. Tutulong na lang po ako sa pagtitinda. Sensya ka na muna, anak, ha? 1 taon lang naman, eh. Pagbubutihin mo, ha? Sino ba naman ang hindi malulungkot, sasabihin ka na hihinto ka. Pagkatapos ko ng elementary, nung papasok na ako ng high school, sabi ng nanay ko, tutulungan ko muna siya sa kanyang pagtitinda. 2 yung college namin noon, 2 yung high school, 2 yung elementary. Mahirap naman daw kung kalagitnaan kami lahat mag-aaral, tapos may hihinto. Sabi niya, siguro ako yung pinakamasipag, kaya ako yung napili niyang uminto. Tutulungan ko muna siya para itaguyod namin yung mga kapatid ko. Oo nga pala, saan ka mag-enroll? Sa Holy Family. Kasi sabi ng nanay ko, maganda daw dun. Tsaka sa Angeles pa. Tapos, Karilola na lang ako titira. Ako kasi sa Holy Cross para daw mas malapit. Si Rodel kaya? Saan kaya siya mag-enroll? Di ko alam. Tara. O, Rodel, nagluto ka na ba? Opo. Anong niluto mo? Nagluto po akong sitaw. Sitaw? O, di sana dinagdagan mo na nung nilagang dalag na huli ng tatay mo kanina. Rodel, kinakausap kita. Opo. Ano ba nangyari sa yung bata ka, ha? Ito nga, harap nga kay nanay. Oh, ba't umiiyak ka? O, namamagana ang mata mo. Alam ko na. Dahil hindi ka makakapasok ngayong taon, tama ba? Anak, 1 taon lang naman yun eh. Ha? Pagpasensyahan mo na muna si nanay. Huwag kang mag-alala. Pinapangako sa'yo ni nanay. Sa susunod na taon, papasok ka na. I-enroll kita sa Holy Cross, ha? Ha? Ano, ayaw mo ba makasama si nanay araw-araw? Gusto. O, sige. Mula ngayon, araw-araw na tayong magkasamang pupunta sa palengke, ha? Ngiti naman dyan para kay nanay. Ang pagmamahal ng ina ang nagpatahan sa naninibughong kalooban nang malaman niya na hihinto siya ng 1 taon bago makapag-aral sa high school. Mga yakap ng ina ang nagbigay ng kapayapaan sa damdamin niya at mga salita nitong nagbigay kasiguraduhan kay Rodel. Naging masigasig ito sa pagtitinda sa palengke. Pagkatapos ng 1 taon ay tinupad ng kanyang ina ang pangakong makakapag-aral ito sa high school. Pagsubok, siguro minsan nung college kami, nag-aaral ako sa Angeles University, mga pagsubok na minsan wala kaming pambayad sa tuition fee on time. So, nakikiusap ka for a promissory note, and then
Minsan, magtitest na lang, doon pa lang kami pipila for promissory note. Pero sa final, syempre, gagawa na ng paraan yung nanay ko. Kahit mangungutang lang yan o magbebenta ng baka, she makes sure na during the finals, bayad kami lahat. Right after college, nagtrabaho na ako sa Sisif Gores Velayo as an audit staff in Makati. I stayed there for 6 months. Then after that, I go back to province. Nagtrabaho ako sa Pampanga in Pelco 1, Pampanga Electric Cooperative in Santo Domingo, Mexico. Nag-resign ako sa Pelco 1. I gave up my permanent position just to work abroad, which is I stayed straight 9 years in Kabul, Afghanistan. Actually, my plan working abroad is only for 10 years, which I made it only for 9 years. Kasi after 8 years working abroad, medyo naiinip na ako. Then I plan of having my own business. May fallback ako kapag ayaw ko nang umalis and working abroad. From being an accountant for 9 years, siguro medyo nainip na ako. Now,